Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan at welcome pong muli sa ating pong channel, Mr. Idol Vlogs. So ngayon ay patuloy po nating pag-uusapan ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So halos 8 buwan na lamang po ang nalalabi mga kababayan, sasapit na ang November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, ang topic po natin ngayon mga bayan, patungkol po doon sa SK or Sangguniang Kabataan. So, pwede bang tumakbo sa Sangguniang Kabataan o SK kung yung magulang mo, kung yung tatay mo o nanay mo, elected or incumbent, kasalukuyang nanunungkulan, kasalukuyang nakaupo bilang barangay officials, pwede ka bang kumandidato bilang kandidato sa Sangguniang Kabataan eleksyon, mga kabayan? So, yun po yung atin pong sasagutin ngayon, mga bayan. So, bago tayo magpatuloy, mga bayan, ay inaanyayahan ko po kayo. Inaanyayahan ko po kayo na i-likes, i-share, at i-subscribe ito pong atin pong YouTube channel para po lagi po kayong ma-notify every time na mayroon po tayong usapin patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sapagkat alam po natin na habang papalapit yung November 2, 2026, lalo pong umiinit yun pong usapin patungkol po sa halalang pambarangay. So, para wag po tayong malito mga bayan, sasagutin natin sa abot ng ating pong mahaya yung mga posibleng katanungan ng ating pong mga kababayan. So katulad na nga po nitong ating pong sasagutin ngayon, kung pwede bang tumakbo sa SK ang anak ng isang elected o incumbent barangay officials. So wag na po natin patagal na bayan. Ngayon po ay babasahin ko po sa inyo post ng barangay secretary sa kanila pong Facebook page, mga idol at mga bayan. So, ito po yung kanilang topic. Pwede bang tumakbo sa SK ang anak ng isang barangay officials? So, napakalinaw ng kanilang tanong. So, dapat malinaw din yung sagot. Ito po, mga bayan, tuloy natin. Sa ilalim ng Republic Act number 10742 o Sangguniang Kabataan Reform Act of 2016, mayroong anti-political dynasty rule na dapat sundin. Ito po yung mga kabawalan, mga dapat sundin. Hindi pwedeng tumakbo o kumandidato sa SK kung ang kandidato ay anak o kamag-anak hanggang second degree ng isang incumbent o kasalukuyang nakaupo na opisyal ng barangay. So hanggang second degree na anak o kamag-anak ay hindi pwedeng tumakbo, hindi pwedeng kumandidato sa SK. Sa parihong kung kayo ay nasa parihong barangay kung saan siya tatakbo. Ayan, tuloy natin. Halimbawa, kung ang magulang ay barangay kagawad na kasalukuyang nanunungkulan, hindi maaaring tumakbo sa SK ang kanyang anak sa parehong barangay. So, ibig sabihin pala mga bayan, kung yung anak mo ay nakatira sa kabilang barangay at doon siya talagang nanunuluyan, doon siya nakatira sa kabilang barangay, siguro pwede kasi wala naman dito sinabi na kahit sa ibang barangay. So ang sabi dito mga bayan, ang sabi po dito, kung ang magulang ay barangay kagawad na kasalukuyang nanunungkulan, hindi maaaring tumakbo sa SK ang kanyang anak sa parehong barangay. So siguro kung magkaiba yung barangay, kung yung anak mo ay naninirahan sa kabilang barangay at yung magulang ay sa kabilang barangay, siguro pwede, mga bayan. Ayan. Paano kung mag-resign ang magulang?
Maaaring maging kwalipikado kung hindi na incumbent sa oras ng paghahain ng COC or Certificate of Candidacy. Dapat pala mag-resign na ang magulang bago po bago maghain ng Certificate of Candidacy yung kanyang anak. Ngunit tandaan, mahigpit ang pagsusuri ng COMELEC at DILG para maiwasan ang pag-iwas sa batas. Ibig sabihin, magre-resign ka lang para maging eligible, para maging kwalipikado yung anak mo na makatakbo sa SK. So, hindi naman siguro makatarungan yung ganun, mga bayan. Lalong-lalo na kung biglang-bigla ka, kung saan malapit na yung eleksyon, ay doon ka magre-resign para lang mapagbigyan mo yung anak mo, para maging kwalipikado yung anak mo sa pagtakbo. So, hindi po pwede yan, mga bayan. Ayan, bottom line, hindi sapat ang basta mag-resign. Hindi sinasabi ko, hindi sapat ang basta mag-resign, lalo na kung malapit na mag-eleksyon, at saka sa mag-resign. So, hindi sapat yung basta mag-resign. Dapat malinaw na hindi na incumbent at hindi ginagamit ang paraan para umiwas sa batas. Napakaliwanag po, mga bayan, para sa tamang impormasyon, ugaling sumunod sa batas at alituntunin ng halalan, mga bayan. So, ayun po, mga bayan. So, sana ay nasagot po yung katanungan ng iba na kung pwede bang tumakbo yung anak ng isang barangay officials. So, sabi dito, mga bayan, yung binasa natin sa itaas, hindi pwedeng tumakbo, anak man o kamag-anak hanggang second degree. Pagka kayo ay nasa parehong barangay. Napakaliwanag po, mga bayan. Ayan, tingnan natin yung mga nagko-comment dito. Ayan, pwede tumakbo dati nga. Kagawad ako, tumakbo anak ko ng SK. Nanalo naman siya. Pareho kami sa sanggunian, SK chairman. Siya, ako kagawad. So, sorry dito ng COMELEC, mga bayan, pagkagayon. Paano kung sabay silang tatakbo at parehong nanalo? Kasi hindi naman na matatawag na incumbent kung magpapile ulit ng candidacy dahil sabay naman ang eleksyon at barangay, eleksyon ng barangay at SK. Kaso nga po, mga bayan, mayroon pong Republic Act number 10742, sabi dito, Sangguniang Kabataan Reform Act of 2016 na mayroon nga pong anti-political dynasty rule na dapat sundin, na hanggang second degree sa mag-anak o anak ay hindi pwedeng tumakbo sa SK, mga bayan. Sabi po dito, sa atin pong binabasa, post ng barangay secretary. So, good luck na lang po, mga bayan, sa mga SK natin, at mga barangay at mga sasali sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, pwede na pong ma-re-elect, pwede nang ma-re-elect yun pong SK. Ibig sabihin ay pwede pang kumandidato yun pong incumbent o kasalukuyang nakaupo na SK officials. Pwede pa kayong tumakbo kumandidato sa darating na November 2, 2026 at magiging 4 na taon po yung panunungkulan po ninyo kapag kayo po ay nanalo sa November 2, 2026. So hanggang sa muli po, hanggang dito muna yung ating pong topic at abangan po ninyo sa mga susunod na araw yung ating pong susunod na topic patungkol pa rin sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan at mga kabarangay.